Walang mapapala ang Pilipinas sa pakikipag-away natin sa China. Ayon yan mismo kay Senator Robin Padilla, mga tol. Pag-usapan natin to, samahan ninyo ako, mga kapatid. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga tol, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa mga kapatid. Unang-una, happy New Year ulit sa inyong lahat. So bago natin to simulan mga kapatid, kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Ang ginagawa po natin ay nagbibigay tayo ng reaksyon, commentary at opinion sa mga may init na issue na pinag-uusapan ngayon, mapabalita man yan o kung anumang mga pahayag ang mababasa natin sa social media na may kinalaman mga to, lalong-lalo na sa ating soberanya, binibigyan po natin yan ng reaction and komentaryo. Tulad na lamang nitong ating panonoorin na ito'y isinare o ibinahagi ni Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard. Merong pahayag si Senator Robin Padilla. Again, ulitin ko mga tol, nothing against with Senator Robin Padilla. Hindi tayo against sa kanya bilang siya. In fact, mga kapatid, idol natin yan, lalo-lalo na yung mga pelikula niya dati, talaga lahat pinapanood natin. Hindi ko pa napapanood mga tol, etong kanyang pahayag. Ngayon pa lamang, no? Hindi ko alam kung ako ba'y sasang-ayon o hindi sasang-ayon sa kanya mga sasabihin. Hindi pa natin alam. Pero again, samahan ninyo ako mga tol, pag-usapan natin to. Sabi rito, magising na tayo. Walang mapapala sa pakikipag-away sa China sa issue ng West Philippine Sea. Tama at again, hindi. No? Doon sa pahayag na yon. Bakit ko sinabi mga tol? Yan ang ating tatalakayin ngayon. Kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, syempre wag mo rin kalimutan mag-follow and like. Nasa 198,000 na po tayo. Maraming salamat sa ating mga bagong followers. Huwag na natin patagalin pa mga kapatid, pag-usapan na natin to. Sana dumating ang panahon na magising na tayo na wala po tayong makukuha sa pakikipag-away. Sana po lumamig na ang ulo natin sa usapin ng paligsahan sa China. Okay, sa ganitong konteksto mga kapatid, no? Kung ilalagay muna natin sa mas maliit na scale muna, no? Sa mas maliit na senaryo. For example, mga tol, ikaw ay nagmamaneho sa isang kalsada, 'di ba? Tas meron sa yung singit ng singit, meron sa yung gumigit-git. Wala ka talagang mapapala mga tol sa pakikipag-away diyan. Wala kang mapapala. Hayaan mo na lang siya. Mauna siya kung gusto niyang mauna, bagalan mo na lang. Kahit na parang binobomba ka halimbawa, gusto makipagkarera sa'yo, wala ka mapapala dyan. Hayaan mo na lang at paalisin mo na lang. Huwag ka nang makipagpataasa pa ng ihi. Sa ganong konteksto mga tol, tama. Halimbawa na lang ang Pilipinas, kung makikipag-away tayo sa China at wala naman talaga tayong ipinaglalaban, wala talaga tayong mapapala doon mga tol. Pero, meron pang isang konteksto. Unang-una, ang Pilipinas ay hindi naman po nakikipag-away sa China. In fact, mga kapatid, kitang-kita naman welcome na welcome ang Chinese citizen, Chinese nationals dito sa ating bansa. Kakagaling lang namin sa bakasyon mga tol, napakarami kong Chinese na nakita doon sa bakasyon namin mga tol. Sa madali salita, welcome sila. Kasabay pa namin sila doon sa service namin, kasabay pa namin sila sa eroplano. Makikita mo kasi sa pagsasalita nila, malalaman mo kung Korean, Chinese at saka Hapon, di ba? So Chinese yung mga yon. Makikita nating welcome na welcome sila. Hindi tayo nakikipag-away sa kanila mga tol. Ang sa atin, doon sa CCP, doon sa gobyerno nila, iginigiit natin at ipinaglalaban natin ang ating karapatan. Diba? Hindi pakikipag-away mga kapatid, yung paggigiit mo sa yung karapatan. Well, hindi naman lahat ng karapatan kailangan igiit. Katulad na lang halimbawa sa kalsada, hindi lahat ng karapatan kailangan mong ipilit dahil minsan mapapaaway ka lang talaga. Pero dito sa usaping mga kapatid bansa, hindi pwede nating ipamigay yung ating karapatan dahil dyan nakasalalay ang ating kinabukasan. Diba? Tuloy natin. Sana po magkaroon din ng puwang sa ating administrasyon na makipag-usap
sa bansang China. Sapagkat sa ngayon po ay umiigting ang matagal ko na po ito sinasabi, 2023 pa nung nagkaroon po ako ng matinding debate diyan sa hearing patungkol sa China, diyan po sa West Philippine Sea. Tayo po ay nabas diyan ng kaliwat kanan sapagkat sinasabi nila na tayo daw ay pro-China. Hindi po tayo kailanman magiging pro-China. Tayo po ay pro-Filipino. Ang sinasabi lang po natin na Pero meron ako nabasa mga kapatid, hindi ko na mahanap sa mismong page ni Senator Robin, pero merong ibang mga nag-share. Mga tol, eto pakita ko na lang sa inyo Correct me if I'm wrong na lang mga kapatid, hindi ko na siya ma-search dito mismo sa page ni Senator Robin. Pero maraming nag-share nito, yung iba mga vlogger din. Eto pakita ko sa inyo. So eto'y pinost mga kapatid ng isang PBBM vlogger, no? So hindi naman siguro niya to ipopost kung hindi niya nakita to sa mismong page ni Senator Robin Padilla. Sabing gano'n, nakakaawa ang Chinese Navy dahil namatayan sila ng higit sa 3 tao dahil sa maling pag-drive ng kapwa nating Pilipino. Ito yung senaryo na kung saan hinahabol yung ating barko, yung Cabra, BRP Cabra, ng isang Chinese Navy at isang Chinese Coast Guard at nagkabanggaan sila. At doon nga daw merong nasawi na 3 Chinese Navy o kung sino man ang namatay doon mga tol. Pero sabi rito, nakakaawa ang Chinese Navy dahil namatayan sila ng higit sa 3 tao dahil sa maling pag-drive ng kapwa nating Pilipino. So kasalanan pa mga kapatid ng ating barko, no? Anyway, mga kapatid, iwan ko na lamang sa inyo yan. Anong masasabi ninyo dyan? Balik tayo dun sa pinag-uusapan natin kanina. kahit naman po sa Biblia, pagka binuksan natin, sa Quran, pag binuksan natin, ang maliwanag po dyan ay yung tayo ay magkaroon ng magandang relationship sa kapitbahay natin. Totoo. Sa usapin po nito, kapitbansa natin ng China. Sa matagal na panahon, tayo po ay merong relationship dyan. Trade. Wala pa ho ang mga Espanyol. May trade na po tayo sa China. Wala naman tayong problema sa trade natin sa China mga tol. Gusto ko lang linawin kasi baka iniisip ng ating mga kababayan, meron na tayong problema at nagkakaproblema na rin tayo sa pagdating sa kalakalan. Ganun pa rin mga tol. Pwede ka pa rin bumili. May mga online pa rin. Pwede ka pa rin bumili. Made in China product. Actually, yung ibang mga online seller natin, lahat ng mga produktong ibinibenta nila galing sa mainland China. Wala tayong problema mga kapatid sa trade natin sa China. Nag-i-import pa rin tayo sa kanila. Bumibili pa rin tayo sa kanila. Maayos pa rin ang relasyon natin sa kanila. At hindi ko alam kung bakit isinasama yung pakikipagkalakalan natin sa China sa problema natin sa West Philippine Sea dahil magkaibang bagay po yun. Wala tayong problema dito sa kalakalan natin sa China. May problema tayo mga tol sa agawan ng teritoryo. Okay, magkaibang parte yun. Ngayon, dito sa sinasabi ni Senator Robin Padilla na nakalagay sa Bible, nakalagay sa Quran, ang magkaroon ka ng good relationship sa iyong neighborhood. Ako'y sang-ayon doon mga tol. Pero meron tayong mga sinasabing ganitong senaryo Pilit nating kinakaibigan, in fact mga kapatid, yung nakaraang presidente, talagang kinaibigan natin ng husto ang China. Pero tignan nyo naman, ang ating mga mangingisda ay hindi pa rin nakakapangisda doon sa Scarborough Shoal. At ang ating exclusive economic zone ay hindi pa rin kinikilala ng China bilang parte ng ating EEZ. Hindi pa rin nila tinatanggap yung 2016 arbitral ruling. Sa madaling salita mga kapatid, kung halimbawa ikaw, meron kang kapitbahay, pinipilit mong makipagkaibigan sa kanya, pinipilit mong magkaroon ng magandang relasyon sa kanya, pero pilit niyang inaangkin yung parte ng iyong bakuran, anong gagawin mo? Anong gagawin mo, di ba? O, di ikaw na lang ang sumagot. Tuloy natin. Sana buksan po natin ang puso natin at ang bansa natin na makipagnegosyo po tayo diyan sa China. Sapagkat buong ASEAN, pag sinabi pong ASEAN, miyembro po tayo niyan. Kasama tayong nagtayo ng ASEAN. Punta kayo dun sa may Chinatown sa Binondo, bukas na bukas pa rin ang negosyo ng mga China. Walang ipinapasara kahit isa ang gobyerno natin. Hindi sila iniipit, hindi sila ginigipit. Maliban na lang dun sa mga Pogo Hub na ipinasara. Okay?
Kasi ibang usapan na 'yon mga tol. Yung iba doon hindi na talaga legal. 'Di ba? At doon naman sa pakikipagnegosyo, pakikipagsosyo mga kapatid, ganun pa rin naman. 'Di ba? Maayos pa rin naman yung pakikipagnegosyo natin sa mga Chinese. Bukas pa rin naman yung mga masasarap na Chinese restaurant dito sa Pilipinas. Bukas pa rin naman mga kapatid yung mga naglalakihang mall dito sa Pilipinas na pag-aari ng mga Chinese at yung ibang mga negosyo. 'Di ba? Pag-aari ng mga Chinese bukas pa rin naman. Maayos pa rin naman mga tol tayo ng ikipagnegosyo. Again, ibang usapan yung agawan ng soberanya mga tol. Yung pangwa-water cannon nila sa PCG, yung pangwa-water cannon nila kamakailan lang o last year dito sa ating mga mangingisdang Pilipino mga tol. Ibang usapan yun dito sa mga negosyo. Okay? Linawin ko lang para dun sa ating mga kababayan. Hindi ko kasi alam kung bakit binibring up yun ni Senator Robin Padilla. Kasama natin ang Thailand, ang kasama natin ang Vietnam. Marami po tayo dyan sa ASEAN. Malaysia, andyan ho. Sana, tingnan ho natin kung paano nakinabang itong mga bansa na ito diyan sa pagtaas ng ekonomiya ng China. Hindi ko sinasabi na isuko natin kung anong meron tayo. Ang kailangan ho nating liwanagin dito kung ano yung teritoryo natin at kung ano ang naandoon sa exclusive economic zone. Kailangan malinaw po tayo. Hindi po pwedeng natin sinasabi, ini-invade tayo. Na wala pa naman sila sa teritoryo natin. Okay, kasi ito gusto ko lang linawin mga tol. Pag sinabi kasing West Philippine Sea, parang dalawang bahagi yan Meron tayong tinatawag na territorial waters, which is yung 12 nautical miles. Tama naman doon si Senator Robin Padilla, hindi pa naman nakakarating doon ang China Coast Guard. Hindi pa naman sila pumapasok doon sa mismong territorial waters natin. Pero ang problema, mga kapatid, doon sa loob ng ating exclusive economic zone which is defined by UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea, which is dapat meron tayong karapatan makapangisda, makapaglayag ng may kalayaan. Ang problema doon mga tol sa part na yon, hinaharas tayo ng China. Sa marami pagkakataon na nating nakita, etong nakaraan nga lang 'di ba sa may Escoda Shoal, sa Bina Shoal mga tol. Winater cannon ng China etong mga mangingisdang Pilipino. Hindi natin teritoryo yon dahil wala pa yon sa territorial waters natin. Pero ang tanong, tama ba na winater cannon ng China etong ating mga mangingisda at sinabihan pa tayo, eto'y mga nagpapanggap lamang daw na mangingisda. Ang totoo mga milisya daw yun. Dahil may daladala pa daw patalim. Siyempre yung patalim na yun mga tol, lahat ng mga mangingisda, meron talaga silang dalang ganyan. Unang-una, pamputol nila kung ano man yung dapat nilang putulin dyan, di ba? Gagamitin nila yun mga kapatid. For example, merong nagkakabuhol-buhol na tali dyan, kailangan talaga nila ng kutsilyo dyan. Kutsilyo lang yung daladala, takot na takot sila doon. Samantalang yung Coast Guard nila mga kapatid, ewan natin kung ano-ano yung daladala nila. At saka isa pa, kung pag-uusapan natin, international law, ayon na nga sa international na batas mga tol, merong karapatan dyan ng Pilipinas. Ang tanong, nakukuha ba natin? Napapakinabangan ba natin? Diba? Hindi ulitin ko hindi tayo against kay Senator Robin Padilla doon sa kanyang mga pahayag. Baka kasi meron tayo mga kababayan na hindi pa aware sa totoong nangyayari. Baka maniwala na hindi naman pala pumapasok ang China sa teritoryo natin. Akala ko ba pumapasok na sila sa teritoryo natin? Hindi pa sila umaabot doon sa puntong nasa loob na sila ng 12 nautical miles territorial waters natin. Pero nasa loob sila ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Pagdating po dun sa exclusive economic zone, sana dumating ang punto, dumating ang panahon na tayo po ay magkuha na ng gas dyan at ng langis. Hindi na natin problema yon mga tol. Hindi na tayo ang may problema dyan. Problema ng China yon. Bakit? Mga tol, kung naaalala ninyo, panahon ni Digong ni dating Pangulong Duterte, nagsabi na rin siya kay Xi Jinping na siya ay magkukuha ng gas para makatipid siya dyan. Sabi sa ni Xi Jinping, no, don't do that or we're going to have a trouble. Diba? Kinaibigan na ni Digong yun mga tol, kaibigan na ni Duterte yun mga kapatid.
Oh, again, nothing against with former President Duterte. Pero na-demonstrate na rin niya nakipagkaibigan na nga siya sa China Pero ayaw pa rin tayong ayaw pa rin tayong payagan magkuha ng langis diyan sa loob ng exclusive economic zone. Kaya dito sa sinasabi ni Senator Robin Padilla, agree din ako sa kanya. Sana dumating yung panahon na makakuha na tayo ng langis diyan, mapakinabangan na talaga natin yung exclusive economic zone. But again, hindi Pilipinas ang may problema doon. Pinipigilan tayo ng China nang gawin natin yun. Pinipigilan nila tayo, inaalisan nila tayo ng karapatan gawin yun. Sana dumating ang punto na tayo'y makinabang na dyan. Sana dumating ang punto na ang Pilipino malaya nang nakakagalaw-galaw dyan sa West Philippine Sea. Agree ako. Sana dumating na yung puntong yun. But then again, hindi Pilipinas ang may problema doon. Ibig sabihin, hindi Pilipinas ang gumagawa ng gulo dyan. Pinipigilan tayo mga tol dahil nga hindi nila kinikilala yung ating soberanya, yung ating 200 nautical miles exclusive economic zone. Ang kanilang iginigiit is yung kanilang 10 dash line na sinasakop na almost entire ng South China Sea. 'Di ba? So dapat etong pahayag na to dapat hindi sa atin sinasabi yan ni Senator. Dapat sinasabi niya yan dun mismo sa China. Na hindi na sila binobomba ng tubig dahil nagninegosyo na tayo dyan. Sana dumating ang panahon na magising na tayo. So ibig sabihin parang nakikipagsosyo na tayo o sosyo na tayo China. O para makakuha kami ng langis, sosyo na tayo, 50-50 na tayo. Ang tanong, yun ba ay sang-ayon sa ating saligang batas? Yun ba ay naaayon sa ating konstitusyon? Na yung mga langis na nasa loob ng ating exclusive economic zone, yung the word na exclusive, ibig sabihin sa atin lang. Solo, exclusive nga sa atin lang, hahatiin natin sa China at saka sa atin. Di hindi na exclusive yun. Diba? Ang tanong, yun ba ay naaayon sa ating saligang batas o konstitusyon na yung mga yamang dagat, yung mga minerals, yung mga gas na makukuha sa loob ng ating EEZ ay i-share na natin sa China o i-share na natin sa ibang bansa? Kumbaga hati na lang tayo, ganun. Biruin mo exclusive economic zone ng China, mga tol, na e-enjoy nila ng solo nila. 'Di ba? Solo nilang na-enjoy, napakikinabangan kung ano man yung meron doon sa exclusive economic zone nila. Tapos sa exclusive economic zone natin, makikipagsosyo tayo sa kanila. Kayo tatanungin ko, agree kayo o hindi? Comment kayo sa ibaba, agree. Comment kayo sa ibaba, not agree. No? Comment kayo sa ibaba. Tapos, yung ibang mga bansa, katulad na lamang ng Malaysia, katulad na lamang ng Vietnam, mga tol, nagsasagawa sila ng oil exploration nila, solo lang nila din. Na wala po tayong makukuha sa pakikipag-away. Hindi po tayo magiging progreso, hindi tayo uunlad hanggat tayo po ay nakikipagbalitaktakan dyan sa China na yung kasama natin sa ASEAN nakikipagnegosyo. Kailangan sumabay po tayo sa alon. Pero hindi ko po sinasabi na tayo ay magpakaduwag dyan. Aba, hindi po. Hindi ko po ganun sinabi yun, ha? Ang sinasabi ko po yung makipagnegosyo. Hindi naman din yung talaga sinasabi yun Pero kung titignan mo yung senaryo, 'di ba? Unang-una nga kung makikipagnegosyo, actually sa ibang part naman nakikipagnegosyo talaga tayo diyan, nakikipag-business tayo diyan sa China, nakikipagsosyo tayo diyan. Pero sa usapin mga tol ng mga oil, gas dito sa ating West Philippine Sea, ang tanong, naaayon nga ba sa ating saligang batas, sa ating konstitusyon na yung mga langis, natural gas, mga isda dito sa loob ng exclusive economic zone natin is makikipagsosyo na lang tayo sa China? Kasi tatandaan ninyo mga tol sa South China Sea yan ay may mga bahagi, may tagto 200 nautical miles exclusive economic zone dyan at iba't ibang mga bansa. Diba? Habang sila napapakinabangan nila yung kanilang exclusive economic zone, tayo mga tol ay nakakaranas ng pangaharas sa China dahil sa kanilang 10 dash line, which is ayon sa international law sa 2016 arbitral ruling is walang basehan, baseless claim, pinawalang bisa ng international law yan. Pero ayaw kilalanin yan ng China since 2016 mga tol, 9 years ago, magte-10 na ngayon 2026 mga tol.
hindi pa rin natin nakakamit yung tunay na pagkapanalo natin dyan. Kasi magpahanggang ngayon, yung ating mga mangingisda ay nakakaranas pa rin ng mga pangharas, mga tol. Nakakaranas pa rin sila ng mga ganong klaseng uri ng pagtrato. Ibig sabihin mga kapatid, paano tayo makikipagnegosyo sa isang bansa na ang gusto nila ata mga tol hindi 50-50 eh. Hindi nga, ang gusto nga nila hindi patas eh. Ang gusto nga nila mga kapatid, bibigyan na lang tayo ng tira-tira eh. Pero mo, ikumpara mo yung mga barkong pangisda nila sa mga maliliit nating bangka. Yung mga nakukuha nila dyan, toneladang mga isda na nakukuha nila dyan, yung mga mangingisda natin, kaunti na nga lang, hinaharas pa nila. Diba? Tuloy natin. Sana dumating ang panahon na magising na tayo na wala po tayong makukuha sa pakikipag-away. Sana po lumamig na ang ulo natin sa... Alright mga kapatid, eto. Basahin natin ng bahagya etong post ni Commodore J. Tariela mga tol. Basahin natin tong sinabi niya. Eto sabi ni Commodore J. Tariela doon sa pahayag ni Senator Robin Padilla. Tapos kayo na lang din bahala humusga. Mga kapatid, kung sino yung pinakamas may punto sa kanila. Again mga tol, sa ibang mga panukala ni Senator Robin Padilla, agree tayo. Yun dun sa demonetize na yung 1,000. Kung titignan nyo, magandang pahayag yun ha. Yung i-demonetize yung 1,000 para yung mga nag-hoard, yung mga tewali na nagtatago ng limpak-limpak na salapi sa kanilang mga vault, sa kanilang mga kondo, o para saan pa ngayon yan kung piece of paper na lang yan. Diba? Yung mga nagnanakaw sa kaban ng bayan, diba? Baka ibili nila ng ginto. Yun nga yung sinasabi niya, baka ibili ng ginto. Kaya kailangan unahan na ng gobyerno. Problema, paano kung yung mismong gobyerno yung nagnanakaw? Diba? Eto na mga kapatid, basahin natin tong post ni J. Tariela. Senator Robin Padilla's statement that confrontation with China yields no benefits for the Philippines and that continued contestation over the West Philippine Sea is futile. Such position undermines the plight of Filipino fishermen who just weeks ago were injured and had their boats damaged by China Coast Guard's water cannons near Escoda Shoal, incidents that highlight ongoing aggression despite diplomatic efforts. This statement is also profound disservice to the PCG personnel who are courageously and selflessly patrolling the West Philippine Sea and who are constantly subjected to China's bullying and dangerous actions. Our presence in these waters is not the cause of escalating tensions. We are there to prevent China from normalizing its illegal presence in the West Philippine Sea while at the same time providing safety and security to our ordinary fishermen. Yun nasabi ni Commodore J. Tariela. Kasi nga sabi ni Senator Robin Padilla, magising na daw tayo na wala tayong mapapala sa pakikipag-away sa China. Again, ulitin ko hindi tayo nakikipag-away sa China. Sila ang umaaway sa atin, okay? As part of the Senate, Senator Padilla should recognize that the Philippines has never initiated or escalated tensions in the West Philippine Sea. Instead, we have consistently been on the receiving end of China's barbaric, illegal, coercive, aggressive, and deceptive action which violates the 2016 Arbitral Award and international law. Ito nga yun. Hindi po tayo ang nakikipag-away sa China, bagkos tayo nga mga kapatid ang inaaway nila sa pamamagitan ng paulit-ulit nilang pangharas, pangwawater cannon, pagbangga sa ating mga barko. Sabi nga rito, barbaric, illegal, coercive, aggressive, and deceptive action. After nila gawin yun, mga tol, binabaliktad nila yung senaryo at ginagawang tayo pa ang may kasalanan. Basahin ulit natin to. While Senator Padilla emphasized for diplomatic dialogue, he perhaps forgot that the current administration under President Ferdinand Marcos Jr. has actively pursued diplomacy. President Marcos has repeatedly emphasized maintaining open communication channels with Beijing while asserting that the West Philippine Sea issue does not define the entirety of Philippines-China relations. Sabi ko nga kanina, hindi natin dapat pinaghahalo yung business side, yung ating pakikipagkalakalan sa kanila at saka sa problema natin dito sa West Philippine Sea. Kasi okay naman yung ating kalakalan eh. Okay naman yung ating
yung business natin, yung pakikipag-trade natin dito sa China ng mga produkto, okay naman, wala namang problema dun eh. Dito lang talaga mga tol, dito sa West Philippine Sea. Kaya nga sabi ko, wag natin dapat pinaghahalo yun dahil magkaibang bagay yun. O eto, while asserting that the West Philippine Sea issue does not define the entirety of Philippines-China relations. So hindi yun nagde-define ng kabuuan ng relasyon natin sa China. As a matter of fact, bilateral trade remains robust. China is the Philippines' top import partner and major exports destination with trade volumes reaching billions annually despite West Philippine Sea issue. See? 'Di ba? Wala tayong problema mga kapatid sa kalakalan. Kanina ko mga sinasabi yun eh. Kaya ewan ko kay Senator Robin Padilla ba't sinasali niya yun. On Senator Padilla's discussion of territorial sea and exclusive economic zones, the Philippine government broadly understands the distinction under the United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS. It is only China that refuses to accept the invalidity of its 9-dash line as ruled by 2016 arbitral award. Tama rin naman. Mga kapatid, China lang talaga ang hindi kumikilala dyan sa international law. Dito sa UNCLOS, which is permado rin nila yan. Di ba? Senator Padilla's visions, the Filipino fishermen fish freely in the West Philippine Sea. The Philippine Coast Guard vessels no longer subjected to water cannon by the China Coast Guard, and that resources like oil and gas at Recto Bank be extracted can only materialize if China ceases its aggression, suggesting that the Philippines should halt its defense of rights reveals a misunderstanding. We are not fighting in an offensive sense but steadfastly upholding sovereign rights against bullying. It is our fishermen who truly fight daily, not with arms but by pursuing their livelihood in the West Philippine Sea, which is now endangered daily by China's maritime forces. Kanina, yung sinasabi ni Senator Robin Padilla na sana dumating ang punto na malaya na tayong makakapaglayag, makakapangalakal o makakapangisda, makakakuha ng mga langis natin mga tol. Mangyayari lang yun, sabing gano'n no, ni Commodore J. Tariela. Can only materialize if China ceases its aggression. Kung ititigil na ng China yung kanilang aggression, yung kanilang marahas na ginagawa, yung kanilang paninindak, yung kanilang pananakot, kanilang pangaharas dyan, mangyayari lang yung gustong mangyari ni Senator Padilla kung gagawin ng China ng kilalanin o irespeto ang international law o ang karapatan ng Pilipinas. Hindi Pilipinas ang may problema dyan. China mga tol. The good senator must remember, standing firm is not provocation. It is patriotism, and it is our obligation for the next generations of Filipinos. By the way, Vietnam is not a founding member of ASEAN. It only joined in 1995, sabing ganon. So ngayon mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? No, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.